hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig sa DZWB, welcome to the program. Una muna ay nais nating magpasalamat. Wow. Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta. Is that how you pronounce it? Sa pagbigay sa akin ng Alta Media Icon Award for Best Showbiz-Oriented Talk Show Host. Maraming salamat. University of Perpetual Help. Ang katotohanan nito ay ang ating panauhin ngayong hapon ay awardee rin mula sa University of Perpetual Help. Siya po ay haligi ng GMA News at Kapuso Action Man. At hindi ko alam kung talagang tuloy-tuloy na ang kanyang pag-aartista. Biro lamang po, pero napakarami po ng kanyang mga kaibigan at supporters dito sa studio. Can we hear the love for a guest? Ayun. Tay Kapuso, please welcome Emil Sumangil. Maraming salamat. Welcome to the show. Salamat po. Salamat, Emil, at kayo napadaan dito sa aming munting programa. Maraming salamat po sa pagkakataon dito, Boy. Kumusta naman? Mabuti po. Sa awa ng mahal na Diyos Ama. Nakakaraos po sa araw-araw. Oo nga ang unang kwento na narinig ko ay ikay talagang, anong tawag doon? Altar boy? Lector po. Lector. What is a lector? Yung ikaw ho ang babasa ng first, ng second reading, tsaka ng prayers of the faithful sa celebration po ng Holy Mass. Ito yung ginagawa mo sa Pasig? Sa Kung church? saan po. Kung saan simbahan? Kung saan po kailanganin ng serbisyo, doon po ako nagpupunta. Paano ka napunta doon, Emil? Ako Mula't bata pa? Ako po naghahatid lamang sa eskwelahan ng aking mga anak. Nilapitan ako ng isang taong simbahan at inalok ako na kumaari. Punan yung isang bakanting posisyon para makapagsilbi dahil napapanood kita sa TV eh. Ba't di mo gamitin yung talento mo sa pagsasalita para makapagpahayag ka naman ng mabuting balita ng Diyos? Napakaganda. Para bang dinala yung aking mga paa at hanggang... And you found yourself there? Tama po. Napakaganda. I spent my high school inside the seminary. Kaya ako'y nakaka-relate sa mga ganyang bagay. Oo. Same frequency. Kumbaga nandun tayo. Okay, pag-usapan natin yung boses. Dahil kapanahunan pa ng dakilang Walter Cronkite, ika nga, the voice that annotated man's landing in the moon, ay naroon na yung pinag-uusapan pag ikay broadcast, lalo na sa broadcast, no? You have to have that kind of voice, modulated. Gaano ka-importante ang boses sa iyong trabaho? Nako, yun ang nagbibigay ng authority. Dito po yung isa sa mga pangaral sa akin ng nasirang Mike Enriquez noon. Kapag ka magbibitaw ka ng pangungusap, ng balita, tiyakin mo na merong authority sa paghahatid mo ng balita. Ikaw dapat ang pinapakinggan, ikaw dapat ang masusunod. So, yung power, yung kailangan ay may puwersa, may impact. Kada ikaw ay magbibigkas ng salita, ng kataga, hanggang sa pangungusap na, hanggang sa... Napakagandang advice. Pero si Mike, I never got to talk to him about this, pero hindi ko alam yung kanyang cadence na hindi ko alam kung if it evolved over time or deliberate na inaral niya. And my question to you is, you have a distinct way of doing what you do. Okay, marami ang magsasabi na may mana ng konti kay Mike, but inaral mo ito. Pinag-aralan ko noong una, sinubukan ko yung ganitong estilo kung ako'y sisitahin ng aking mga amo para magkaroon lang ng pagkakaiba kumpara sa kung paano magbitaw ng balita yung mga aking mga kasama. Okay. Hindi naman ako pinagalitan, hindi naman ako sinabihan na baguhin mo yung style hanggang sa idiniretso ko na hanggang sa punto na ito. Pero the modulation, pero modulated ka naman talaga. Normal naman pala ito eh. Sa totoo lang, Tito Boy, medyo soft-spoken lang ako dahil nahihiya ako. You're very shy. You're very, very shy. I'm Yes, told. pero yung modulation, hindi talaga ako nagmamodulate. Kung paano ako magbalita, ganun din ako sa bahay namin. Tama. Paano ako makipag-usap sa misis ko, sa mga bagets ko, kung paano ako makipagkwentuhan sa kanila. Ganito lang. I'm hearing that. Akala ko kasi yung ito po ang balita, 'di ba? Pag medyo may spoof kaya may parody.
I know you're part of the 30th anniversary of Bubble Gang. But Opo. we're going ahead of the story. Nakakatuwa. Sunday po yun. Sunday, we're looking forward to that. Yung halimbawa yung resibo, paano yun? Inaral yun? Yung... Nag-isip po ako, Tito Boy, ng isang paraan na tatatak sana at naisa katuparan po yun. Naalala ko yung bata ho tayo. Di ba isa sa mga laruan natin nung bata tayo, tatapat tayo sa ventilador, sa electric fan. Tama. Paglalaroan mo yung boses, Okay. paglalaroan mo yung boses mo, may iba yung tono, may iba yung tunog kasi pumasok sa blade ng electric fan. So, naisip ko, ba't hindi ko gawin dito sa pinakabagong public service program natin? Bakit naisip mo na gusto mong gawin? Because you wanted a tatak? Tama. Ay, ang galing. Para magkaroon ng rehistro, dahil nga bago tayo pare-pareho, lalo ako dito sa industriya na ito, sa public affairs, tapos public service program, ang bigat ng assignment. So, umisip ako ng paraan na, paano kaya mapapatatak ito sa publiko? So, yun yung isa. At tingin ko, Tito Boy, nag-click dahil hindi naman ako pinagalitan ng mga boss. Hindi, nag-click at naalala talaga ng tao. But you were not aware that you were doing a branding exercise. Tama. Oo. Basta alam mo lang, gusto ko lang maalala, gusto ko lang tumatak. Tama. O, Yun walang lang. iniba yan sa atin eh. Halimbawa, gusto mo maalala ng tao yung resibo. When we were also writing Fast Talk, kailangan yung, Nay, Tay, hanggang in-spoof kami ni Bitoy because we also wanted a connect to the audience. Pasample nga, turuan mo nga ako paano gumawa ng resibo. Sige nga, Emil, pasubo. Tito Boy, yung last line na lang. Okay. Ano ka? Yung dahil. Dahil ang lahat, ganun yun. Ano? Dahil ang lahat? Medyo pepersahin natin ng konti. Tayo magpapakaseryoso muna. Dahil ang lahat, hakanapan natin ng resibo. Ganda naman. But, ganda. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Ganda. Only you, Emil, can do that. Galing, galing, galing. No, ang pinakagusto ko sa lahat ay you're recognizing that news is news, but it is important that your audience remembers. Opo. Oo, importante para sa atin yon. Opo, Tito Boy. Oo. You know, you come from a family of architects and engineers. Bakit ka nalihis? Wala ko talaga akong hilig marahil sa numbers. Hindi maganda yung grades ko sa mathematics. Tsaka, Okay. hindi po ako, Tito Boy, yata pang negosyo. Ano ho? Ito ho talaga yung... Pero sumubo ka. Hindi po. Okay. Nung ako po nag-aabang ng employment after graduation noon, college, pumasok lang ako bilang driver sa pamilya po namin. Para, sabi kasi ng tatay ko, malilibang yan kung saan-saan, baka tamarin, o hiya mo na munang magbanat ng buto sa pamamagitan ng pagmamaneho. Pero hinintay ko po talaga yung employment sa broadcast po. Wala na ho ako ibang pinangarap pa, Tito Boy, kundi maging reporter po, dito ho sa field na ito. From the beginning, you've always wanted to be Wala a na po reporter. akong ibang pinangarap Pero pa. ang ganda ng kwento dahil nag-umpisa ka talaga sa... You rose from the ranks, ika nga. Tama po yun. Production assistant, Tito Boy. Researcher, production assistant, hanggang ikaw ay napansin. At napakagandang background nun. Dahil alam mo ang... Ngayon, halimbawa, that you are where you are, you appreciate the work, that people put into what you guys do. Opo, Tito Boy, isa pa, hindi ka mabibilog, hindi ka mabobola ng mga Hindi. katrabaho mo na alam mo kung tinatamad kasi galing ka roon sa ibaba, alam mo kung paano yung may style dyan na padadaliin at pagagandahin. Mapapahusay pa natin yung presentation na istorya. Naintindihan ko yun. When I used to do stories, alam mo kung tinamad ang edit, kung kinulang ang research, dahil ikaw ang nag-interview, halimbawa, naroon ang package, alam mo kung medyo may shortcut, dahil nanggaling ka doon. Tama, Tito Boy. Merong paraan na mapapabilis natin yan kung may ganito ang style, ganito ang diskarte. Yun naman na kahit paano na i-contribute ko dito sa mga bata na mga kasama natin. Okay. Ang tindi ng iyong sinundan, we started to talk about the great Mike Enriquez. Was that a blessing or was that, I mean, ang hirap, no? I mean, what I'm trying to say, Emil, is was that a pressure? Was that a blessing to come after Mike? Blessing. Blessing. Unang-una sa pagkakataon, sa tiwala na ibinigay sa atin ng mga amo ko, syempre ng mahal na Diyos Ama. Yung pressure nando doon, Tito Boy, kasi hindi ko naman kayang tapatan, hindi ko kayang higitan. May sariling estilo, nandyan na siya simulat sa pool. Pero ako'y naniniwala na binigyan tayo, Tito Boy, ng mahal na Diyos Ama ng kanya nating talento. At ito yung ginagamit ko sa kahit papano para mapunan kung ano yung kanyang naiwan.
At sana na-appreciate ng taong bayan sa kasulukuyan. Palagay ko naman. Oo, di ba? Dahil paulit-ulit mong sinasabi, hindi naman ako kinagalitan ng aking mga boss. At i-expand natin yung konsepto ng mga boss. Ang boss natin ang ating audience, Yes. ang ating mga kapuso, di ba? Tama po yan. I've always wanted to ask you this. Minsan nagdadasal ako, sana makasalubong ko si Emil sa lobby o kaya sa elevator. Paano mo nakuha ang kwento ng missing Sabongeros? 4 na taong ko tinrabaho ito. 4? Tito Boy. Ito yung nagsimula lamang sa isang payak na utos ng ating newsroom. I-follow up mo yung may nawawala raw na 34 na sabongero mula sa iba't ibang probinsya. So, ganun lang kasimple yung utos nun. Hanggang sa simula natin, pero hindi ganun kadali gawin yung istorya kumpara sa iba, Tito Boy. Kasi unang-una, walang gustong magpa-interview. Yung mga pamilya, yung mga kaanak, yung mga naulila, hindi naman kaagad yan napalutang dahil sila yung natatakot at nangangamba para sa kanilang buhay. Kalawa, yung mga otoridad, yung mga pagkukunan mo ng information kung paano tumatakbo yung investigation, hindi naman nagsasabi sa'yo ng ganito ang schedule natin, ibibigyan kita ng update from time to time. Hindi. Kasi sila parang naiilang din sa tinutumbok ng investigasyon. Then after 4 years, Tito Boy, sa totoo lang, nakatanggap lang ako ng tawag sa telepono ng isa sa mga pinaghihinalaang sangkot din na naging whistleblower na ngayon na tinanong ko, bakit ang dami-dami mong pwedeng puntahan na media practitioner, mga reporter, mga journalist, mga broadcaster, bakit sa akin? Ang sinabi niya kasi, Tito Boy, mula mismo sa bibig ng isa sa mga inaakusahan dati, nararamdaman ko, pare, sabi niya sa akin, nararamdaman ko kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. Mula noon, doon na nagsimula yung expose hanggang sa marating na ng kaso yung kinalalagyan o yung katayuan niya ngayon. Ano na kasi, Tito Boy, kumbaga ito magandang accomplishment na dahil submitted for resolution na. Ibig sabihin, sa loob ng 60 araw mula kahapon, maglalabas na ng pasya ang DOJ kung dapat kasuhan yung mga dapat kasuhan. Kasi ngayon, pag sinabing Sabongero story, that's Emil's story. I mean, sa aming manunood. Pero, gaano katindi ang, I'll go straight, no? How much death threats did you get because of that story? Almost every, Palatag lang, ha? Almost every day. Patuloy kita. I had long conversations with Mike Enriquez when he was alive about, the hazards of doing, all these stories. And we talked about death threats, halimbawa. When Mike decided to go into his career, kaakibat yun. Tama. Ikaw ba, when you were doing the Sabongero story, inisip mo na ganun, matindi ba ang pananakot, ang death threats na natanggap mo? Foul talaga, Tito Boy. Foul. Yung message talagang, kung mahina-hina yung naturalesa mo, hindi ka makakain ng almusal. Message ito. Message, may tawag. May tawag? Iba-iba, oo. Merong pasabi na gagamitin pa yung kaibigan mo. Na, Meron mga envelope? May sulat din? Wala. wala man literal na gano'n. Okay. Nagsimula sa messages hanggang sa, yung kaibigan mo na hindi mo sukat akalain na, teka muna, kanino ko ba Kampi. Kakampi? Sa kanino ko ba? Paano, ano ang sinabi? Handa na yung, ang pinakahuli na naalala ko, saan ko padadala yung bulaklak mo? Okay. Sabi ko, anong bulaklak? So, lalaruin ko. Bulaklak ng patay dahil malapit na yung burol mo. Mga ganon. Mga ganon. Pero, Emil, alam kong marami ang natanggap mo. Minsan, nervously, you would react to messages like that by, there's a nervous laughter to that eh. Pero may takot. Were you afraid? Are you afraid? Not necessarily for yourself, but for your family, for your children. Merong takot, Tito Boy, sa totoo lang. Pero, sa totoo lang, with all honesty, hindi nila ako kayang pigilan dito sa ginagawa ko. Ididiretso ko ito kung ano yung sinimulan ko. Gusto kong magkaroon ng closure, makita yung resulta ng... Naalala ko because your wife requested for prayers, for protection, for your family. She must have been so affected. Was she? Medyo, Tito Boy. Kasi Ang mga bata. ang kids okay lang. Yung dalawang bagets ko, walang problema. Basta kinakwentuhan ko lang sila every night. Pagka kami naghahapunan, bibigyan ko lang sila ng update. Okay na sa kanila yung gano'n. Si Mrs. lang ang medyo hindi kampante. Dahil una-una, hindi naman siya media practitioner. Okay. Hindi siya sanay sa ganitong klase na hanap buhay. Pero para sa akin, for her to have come out
and actually requested for prayers. Matindi yun. Tama, Tito Boy. Oo, matindi yun. Nung, nung How do you keep that balance of being able to deliver your job but at the same time protect your family? May bodyguards ka? ang GMA, ang ating network, ay nagbigay kaagad ng, kumbaga nag-provide kaagad ng seguridad para sa kakaligtasan ko, sa kaligtasan ng pamilya. Inatupag nila kaagad yung aking seguridad, pati na aking pamilya. So, yun pa lang, napakalaking bagay na sa akin. Na, Correct. nakakatuwa Because some naman, people are not nakakatawa ng comfortable puso. with bodyguards, di ba? Sometimes they call more attention pag halimbawa ikay nasa isang lugar. Emil, may isang dakilang journalist na, or some would even quote this, and they would say that no story is worth dying for. Tanong, are you willing to die for a story? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama ho natin si Emil. Emil, we have to do Fast Talk. Opo. Kailangan. Okay. Emil, newsbreaker, heartbreaker. Newsbreaker. Fake news, fake love. Fake news. Resibo, agresibo. Resibo. Resibo. Guwapo, matalino. Matalino. Action man, family man. Family man. Gising 24 oras o relaxed 24 oras. Gising 24 oras. Sa meron o sa wala. Meron. Sa pula o sa puti. Pula. Mas nakakatakot, mga kriminal o si Mrs. Mrs. Mas magulo, traffic sa EDSA o newsroom. Newsroom. Mas mabilis, crime report o heartbeat mo ngayon. Heartbeat ko ngayon. Mas nakakakaba, live report o umacting sa bubble gang. Umakting sa bubble gum. Napapalingon ka kapag May maganda. umiinit ang ulo mo kapag May tamad. kinikilig ka kapag Andiyan si Mrs. lights on or lights off. Lights on. Wow. Happiness or chocolates. Happiness. Wow. Oh, di ba? Best time for happiness, Emil. Pag nasa simbahan po. Describe yourself in using a headline. Emil Sumangil, handang resibuhan 24 oras para makapagatid ng dalisay na serbisyo publiko alinsunod sa kalooban ng mahal na Diyos Ama. No story is worth dying for. Will you die for a story? Hindi ko na iniisip, Tito Boy, sa totoo lang. Hindi naman ako ilalagay ng Diyos dito kung merong barrier o may limitasyon. Basta titirahin ko ng titirahin. Diyos na bahala kung saan niya ako dalhin. I think that's a wonderful attitude, di ba? Oo, at saka that faith, that trust na bahala na siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam niya. Sa mga pagsalita ko sa Tito Boy sa mga school events, tinatanong yan palagi. Yan ang sagot ko. Yun yung galing talaga sa dibdib ko. Hindi ko pinag-aralan, natural lang talaga. Oo. Emil, you have a public persona. Pero who are you when no one is watching? I'll phrase it that way. Who are you when no one is watching? Nasa music room lang, nakikinig ng sobrang hilig ko, hardcore music lover, Tito Boy. Oo. Kung hindi nag-music, nasa simbahan, meron mga aktibidades ang simbahan na very active ako sa paghahatid ng, not to mention, yung konting tulong sa ating mga kababayan. Ganyan lang, Tito Boy. And my family, syempre, tsaka yung friends. Yun lang. Very small community. It's a beautiful, simple life, di ba? Ganun lang. I think yun ang aspiration ng marami sa atin. Tama, Tito Boy. Hindi ako masyado mahilig hindi ako nagna-night out. Hindi ako mahilig sa mahihain kasi ako. Hindi ako mahilig sa sosyalan. Okay. Basta sa akin lang. May mga mamamahayag na tumatawid sa politika. Are you open to going into public service, as people would say, or politics? Wag ko lang sanang kainin yung sasabihin ko, pero talagang wala ko akong balak, Tito Boy. Okay. Napakasaya ko ho dito sa larangan na ito, kung saan ako nilagay ng mahal na Diyos Ama. Dito ko na gustong magretiro. Kung dito na magpapantayan pa ako, dito na rin. Mabuhay ka. Emil, ba't imbitahan mo ang lahat sa mga ilang palabas na ating ginagawa? With your permission, Tito Please, Boy, maraming please. salamat. Abangan nyo po ang ikalawang bahagi ng Bubble Gang 30, yung BG30. Batang Bubble Ako, anniversary special ngayong linggo, alas 6:10 ng gabi. Diyan po yan, ha?
sa Bubble Gang. Tito Boy, samantalain ko na rin siyempre ho, 24 oras, Monday to Friday, 6:30 ng gabi, kasama ko po si Miss Mel Chanco at si Miss Vico Morales. Pagsapit po ng Linggo, 2:45 ng hapon, resibo. Walang lusot ang may atraso. At Sabado, DZBB, 7 a.m. to 8 a.m. Newscast po, diretso. Sa radyo naman tayo. Tuloy na lang, mabilisan lang. Kung meron kang isasama sa langit na taga-newsroom, sino? Yung cameraman ko na lang. Kung may isasama ka sa impyerno mula sa newsroom, sino? Wala. Maraming salamat, Ariel. Mabuhay ka. Thank you very much. Piliin ho ang tama. Goodbye for now. We'll see you again tomorrow. God bless.